Matapos mabawi ni Yakamaro ang kanyang pandinig, labis siyang naaabala sa mga tunog mula sa kapaligiran. Mula sa pinakamaliit na ingay hanggang sa pinakamalaki ay sabay-sabay na pumapasok sa kanyang mga tainga, kaya nahihirapan siyang iproseso ang napakaraming impormasyon. Kaya upang mabawasan kahit papaano ang mga tunog na nakakaistorbo sa kanya ay tinakpan pansamantala ni Dororo ng tela ang kanyang mga tainga hanggang siya ay masanay sa ingay ng kapaligiran. Ilang sandali lamang ay may lumitaw na isang halimaw na ibon kung saan paulit-ulit nitong inaatake si Yakamaro. Dahil sa napakaraming tunog sa paligid ay nahihirapan si Yakamaro na mag-concentrate sa kanyang kalaban, buti na lamang ay napadaan si Biwamaro at madali niya lamang pinabagsak ang halimaw sa isang atake lamang. Naaawa si Dororo sa kalagayan ngayon ni Yakamaro, ngunit sinabi ni Biwamaro na normal lang iyon dahil unang beses pa lamang nitong ginagamit ang kanyang mga tainga. Muli namang nahirapan si Yakamaro sa dami ng tunog na kanyang naririnig, kaya sinabihan siya ni Biwamaro na kailangan niyang masanay sa mga ito, ngunit sadyang mahirap pa rin ito kay Yakamaro. Kinabukasan, maagang nagising si Yakamaro dahil nakarinig siya ng isang kaaya-ayang tunog. Nang sundan niya ang magandang tinig, ito pala ay nagmumula sa isang dalaga na nagngangalang Mio. Nais itong hawakan ni Yakamaro, ngunit agad na naramdaman ni Mio na mayroon siyang mataas na lagnat, kaya dinala siya nito sa kanilang tahanan upang maalagaan. Mula sa mahirap at sira-sirang bahay na iyon, doon nila nakilala ang mga batang ulila na napinsala dahil sa digmaan at nawalan ng mga magulang na inampon ni Mio upang maalagaan. Isa sa mga bata ang nagsabi kay Mio na kailangan na nitong matulog at sila na ang bahalang tumingin sa kanyang mga bisita. Maya-maya ay lumapit si Dororo sa isang bata upang tanungin kung bakit kailangan matulog ni Mio sa araw. Ipinaliwanag ng bata na gabi-gabing nagtatrabaho si Mio upang magsilbi sa hukbo ng angkan ng Sekai, kung saan ginagamit nito ang kinikita nitong pera upang masuportahan silang mga bata. Nagpaalam naman saglit si Biwamaro upang tumingin ng ligtas na ruta na kanilang daraanan, upang sa gayon ay makakaiwas sila sa nagbabandyang digmaan ng kalapit na nayon laban sa isang nayon na sakop ng angkan ng Sekai. Samantala, ipinakita naman na planong salakayin ni Daigo ang isang nayon na sakop ng angkan ng Sekai, ngunit sinabi ng isa sa kanyang tagasunod na kulang ang kanilang supply ng pagkain para sa mga sundalo dahil tinamaan ng tagtuyot ang kanilang lugar. Nang magsalita si Nui at sinabing tila nagsisimula ng mawala ang kasaganaan na ipinangako sa kanila, tila hindi naman ito nagustuhan ni Daigo habang palihim namang nakikinig ang kanilang anak na si Tohomaru. Kinahapunan, napansin ni Mio na hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Yakamaro, kaya naman nagpasya na siyang pumasok sa trabaho upang makahingi ng gamot sa angkan ng Sekai. Nagsimulang kumanta si Mio habang patungo sa kanyang trabaho, at tila sa lahat ng tunog sa paligid ay ito lamang ang nais na marinig ni Yakamaro. Sa parehong oras ding iyon, habang binabagtas ni Biwamaro ang rutang kanilang daraanan, napansin niya sa malayo ang isang malaking butas na may matang nanglilisik sa loob nito. Nang makabalik naman si Mio mula sa kanyang trabaho, medyo nakaramdam siya ng hiya nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Yakamaro. Doon ay medyo naguluhan si Mio dahil sa tingin niya ay nakikita siya ni Yakamaro, ngunit alam niyang hindi naman ito nakakakita. Kaya nang ipaliwanag sa kanya ni Dororo na nakikita ni Yakamaro ang mga nilalang sa pamamagitan ng aura ng kanilang kaluluwa, doon ay medyo nakaramdam ng hiya si Mio sa kanyang sarili. Ngunit biglang hinawakan ni Yakamaro ang kanyang bibig at tila may nais itong sabihin. Napagtanto ni Dororo na tila nais ni Yakamaro na muling marinig na kumanta si Mio, at tila ang tinig ng dalaga ang tanging nagpapakalma lamang kay Yakamaro. Kaya naman ay buong puso namang kumanta si Mio, at dahil sa magandang tinig ng dalaga ay unti-unting nasanay si Yakamaro sa kanyang bagong pandinig. Bigla namang dumating si Biwamaro galing sa kanyang pagmamasid, kung saan sinabi niya sa lahat na may isang ligtas na lugar na maaaring gawing taguan sakaling sumiklab muli ang digmaan, ngunit ang problema ay pinamumugaran ito ng isang demonyo na tila walang balak na umalis roon. Nang marinig ito ni Yakamaro ay agad siyang tumungo roon upang paslangin ang demonyo, habang sinundan naman siya ni Biwamaro dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang katawan. Nagpasya naman si Mio na magtrabaho rin sa teritoryo ng kalaban upang kumita pa ng maraming pera at mabigyan ng mas ligtas na lugar ang mga bata. Dahil nag-aalala ang isang bata sa kaligtasan ng kanyang ate ay nagpasya si Dororo na susundan niya ito upang mabantayan ng maayos si Mio. Samantala, nakarating na sina Yakamaro sa kinaroroonan ng demonyo, kung saan agad itong lumabas at unti-unti silang hinigop patungo sa butas. Nagawa nilang dalawa na bigyan ng pinsala ang demonyo, ngunit bigla nitong kinagat ang binti ni Yakamaro at hinila siya pababa, mabuti na lamang ay nailigtas siya ng matanda.
Subalit biglang napasigaw si Yakamaru sa sakit dahil naputol pala ng demonyo ang kanyang kanang binti. Samantala, sinundan naman ni Dororo si Mio sa teritoryo ng kalaban, ngunit nang sumilip siya sa damuhan ay labis siyang nabigla. Lumalabas na isa palang sex worker si Mio, kung saan tinitiis niya na ibigay ang kanyang katawan sa mga sundalo kapalit ng pera upang mayroon siyang maiuwi sa mga bata. Dahil sa labis na pagkabigla ay napatakbo si Dororo, ngunit habang nasa daan ay nakasalubong niya sina Biwamaru, at muli siyang nabigla nang makita ang putol na binti ni Yakamaru. Bagamat naputol ang binti ni Yakamaru, lumalabas na tila na ibalik naman ang boses ng bida. Nang makabalik si Mio galing sa kanyang trabaho, labis siyang nabigla nang makita ang kalagayan ni Yakamaru, kaya agad niya itong inalagaan. Si Dororo naman na hindi maitago ang kanyang pagkadismaya sa natuklasan niya tungkol kay Mio ay pinili na lamang muna na umalis. Habang nasa labas ay sinundan si Dororo ng isang bata. Bagamat wala itong alam tungkol sa totoong trabaho ni Mio, buong puso nitong ipinagmamalaki ang kanilang ate dahil sa pagtulong nito sa kanila at sa ibang tao. Binanggit din ng bata ang pangarap sa kanila ng kanilang ate, kung saan nais nitong makabili ng sariling lupa balang araw at gawin itong isang masaganang palayan, kaya naman pinipilit niyang makatulong rito kahit papaano dahil alam niyang nagsisikap ito para sa kanila. Nang marinig naman iyon ni Dororo ay bahagyang nawala ang sama ng loob niya kay Mio. Samantala, nakikiusap naman si Tohomaru sa kanyang ama na payagan siyang mamuno sa hukbo upang salakayin ang angkan ng Sekai, ngunit hindi siya pinayagan ni Daigo dahil masyado pa siyang bata upang lumaban. Sinubukan niyang lumapit sa kanyang ina upang humingi ng pahintulot, ngunit hindi rin pumayag si Nui dahil sa loob niya ay ayaw na rin niyang mawalan pa ng isa pang anak. Hindi ito labis na maintindihan ni Tohomaru, kaya naman lumabas na lamang siya kasama ng kanyang dalawang tagasunod. Pakiramdam ni Tohomaru ay hindi siya mahal ng kanyang ina dahil mula pa noong siya ay maliit ay hindi siya nabigyan nito ng sapat na atensyon, at palagi itong nagdadasal sa estatwang tinamaan ng kidlat na naputulan ng ulo. Isa pa ay iniisip niyang may itinatago sa kanya ang kanyang mga magulang, kaya naman nais niyang malaman kung ano ang kanilang itinatagong lihim. Samantala, pinipilit namang tumayo ni Yakamaru, buti na lamang ay dumating si Mio upang siya ay tulungan. Habang nagkakaroon ng magandang ugnayan ng dalawa, muling kumanta si Mio upang gumanda ang pakiramdam ni Yakamaru, at doon ay palihim naman silang pinagmamasdan ni Dororo. Ngunit nang tignan na rin ito ni Biwamaru ay napansin niya ang pagbabago ng aura ni Yakamaru, habang nagpasya na siyang umalis at nagpaalam kay Dororo. Subalit ang tanging bilin niya kay Dororo ay bantayan ng maigi si Yakamaru, dahil noong matapos nakawin ng mga demonyo ang kanyang katawan ay may naiwang apoy sa kanyang kalooban, at ang tanging hiling niya lamang ay hindi nito lamunin si Yakamaru. Nang mapansin naman ni Mio na nakatitig ng husto sa kanya si Yakamaru ay muli siyang nailang, dahil sa tingin niya na ang kanyang kaluluwa ay marumi at hindi kaaya-aya. Ngunit nang hawakan ni Yakamaru ang kanyang mukha, agad niyang naramdaman na ang mga kamay na iyon ay hindi siya kinasusuklaman. Bago umalis si Mio, sinabi niya kay Dororo na alam na niyang natuklasan na nito ang kanyang tunay na trabaho, ngunit imbis na magalit ay humanga siya kay Dororo at tinanong kung paano naiintindihan ng isang batang katulad nito ang tungkol sa mga ganoong klaseng trabaho. Ipinaliwanag ni Dororo na isa iyon sa mga trabahong hindi ginawa ng kanilang ina gaano pa sila magutom, ngunit katulad ni Mio ay hindi rin sila nito pinabayaan, subalit dahil sa marahas na mundong kanilang ginagalawan ay namatay rin ito. Gayunpaman, humahanga siya sa katatagan at sakripisyo ni Mio, at simula ngayon ay nangako siyang susuportahan niya ito anuman ang mangyari. Samantala, mas pinaigting ang seguridad sa kampo ng angkan ni Daigo, dahil pinaghihinalaan nilang may isang espiya roon na mula sa angkan ng Sekai. Kinabukasan, nang gumaling na ang binti ni Yakamaru, gumamit siya ng kahoy na magsisilbi niyang paa upang makabalik na siya sa pagsasanay. Nakiusap si Mio kay Dororo na bantayan ng maigi si Yakamaru dahil baka bumalik ito sa kinaroroonan ng halimaw, ngunit habang siya ay patungo na sa kanyang trabaho ay minamanmanan siya ng mga sundalo ng angkan ni Daigo, at pinaghihinalaan na siya ang espiya. Nang sumapit ang gabi, napansin ni Dororo na wala na sa kanyang tabi si Yakamaru, kung saan agad naman niya itong hinanap. Lumalabas na muling bumalik si Yakamaru sa kinaroroonan ng demonyo, kung saan sa pagkakataong ito ay handa na siyang patayin ito. Ngunit habang nakikipaglaban si Yakamaru sa demonyo ay ipinakita namang nag-alala si Mio sa kanyang pag-alis, ngunit may ilang sundalo na palang nakasunod rito. Sa pamamagitan ng espada na nakatago sa kahoy na binti ni Yakamaru ay nagawa niyang paslangin ang demonyo, at isa na namang estatwa sa Hall of Hell ang nawasak. Dahil doon ay nagawang mabawi muli ni Yakamaru ang kanyang naputol na binti, habang nagkita naman sila ni Dororo sa daan.
Ngunit habang pauwi sila ay napansin nila ang makapal na usok na nanggagaling sa bahay, kung saan nang makarating roon si Dororo ay sinunog na pala ito ng mga sundalo, at walang awang pinaslang ang lahat ng bata pati na si Mio. Nanlaki ang mga mata ni Dororo at nais niyang puntahan si Mio, ngunit agad siyang pinigilan ng isang sundalo at handa ng patayin. Buti na lamang ay mabilis na nakarating si Yakamaru at pinutol niya ang braso ng sundalo, ngunit nang makita niyang wala ng buhay ang babaeng kanyang minahal ay doon na tuluyang nag-alab ang masamang apoy sa kanyang kalooban. Doon ay isa-isang pinagpapaslang ni Yakamaru ang mga sundalo at wala ni isa siyang balak na itira, habang agad na naalala ni Dororo ang bilin sa kanya ni Biwamaru. Kaya naman agad niya itong pinigilan dahil ayaw niya itong tuluyang lumunin ng kadiliman, ngunit isa sa mga sundalo ang nakatakas. Ipinakita ni Dororo ang isang supot na naglalaman ng mga binhi ng palay, kung saan ipinaliwanag niyang kinuha iyon ni Mio mula sa kampo ng kalaban upang matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bukirin, at iwan na ang dating trabaho upang makapamuhay ng tahimik. Sa huling pagkakataon ay niyakap ni Yakamaru ang walang buhay na katawan ni Mio, at paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan ng babaeng kanyang minahal. Matapos may libing sina Mio at ang mga batang ulila, ipinagpatuloy na nina Yakamaru at Dororo ang kanilang paglalakbay, dala-dala ang pangarap na iniwan sa kanila ni Mio. Makalipas ang ilang araw, pansin ni Dororo na ramdam pa rin ni Yakamaru ang matinding sakit sa pagkawala ng isang mahalagang tao sa kanya. Maya-maya pa ay may narinig si Dororo na dalawang taong naglalandian, kaya naman pinagbabato niya ang paligid upang umalis ang mga ito. Ngunit nang may baunan ang nahulog mula sa itaas, bumungad sa kanya ang isang demonyong gagamba na agad namang kumilos si Yakamaru upang pakawalan ang lalaking bihag nito. Muli itong inatake ni Yakamaru, ngunit mabilis siyang sinaputan nito upang tumakas. Sinubukan pa itong habulin ng dalawa, ngunit mabilis na itong nakapagtago at kailangan makakain upang bumalik muli ang lakas. Hindi nagtagal ay narating ng mga bida ang isang nayon, kung saan pinag-iingat sila ng isang bantay dahil marami daw tao na nawawala tuwing gabi. Pinaghihinalaan ni Dororo na ang salarin ay ang demonyong gagamba, kaya nagpasya siyang hulihin nila ito kapalit ng pangakong gantimpala. Speaking of demonyong gagamba, makikita namang nagbalat kayo ito bilang isang babae. Kinabukasan, isang binata namang nagngangalang Yujiro, ang nakakita sa isang babaeng nakahandusay sa lupa. Labis itong nanghihina, kaya dinala niya ito sa kanyang bahay upang bigyan ng makakain, habang binigyan niya rin ito ng pangalan na Ohagi, dahil ayon sa babae ay wala daw itong pangalan. Umalis muna si Yujiro upang pumasok sa trabaho, ngunit wala siyang kaalam-alam na nag-uwi pala siya ng demonyo sa kanyang bahay. Si Yujiro ay nagtatrabaho sa isang minahan ng bato, kaya kahit madalas ang pagkakaroon ng aksidente roon ay wala siyang magawa dahil ito lang ang tanging ikinabubuhay ng kanilang nayon. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang anunsyo, habang lumapit naman sa kanya sina Dororo upang malaman kung ano ang nakasaad rito. Nang banggitin niya na tungkol ito sa gantimpalang nag-aabang kung sino ang makakahuli sa dumudukot sa mga tao, narinig niya mula kay Dororo na isang demonyo ang salarin at sila na ang bahalang humanap rito. Pagsapit ng gabi, doon pa lamang nakauwi si Yujiro. Nang makita niya ang ipis sa pinggan ni Ohagi ay imbis na patayin ay tinapon niya lamang ito sa labas, kung saan nagtaka si Ohagi kung bakit hindi niya ito pinatay. Nang banggitin ni Yujiro na lahat ng nilalang sa mundo ay may karapatang mabuhay at hindi dapat ito patayin, doon ay biglang naantig si Ohagi sa kabutihan ni Yujiro. Kaya naman kahit gusto niya itong kainin ay hindi niya magawa dahil pakiramdam niya ay ibang-iba ang binata sa ibang lalaking kanyang binibiktima. Kinabukasan, natuklasan ni Dororo na may isa na namang lalaki ang nawala, ngunit binanggit niya na ilang gabi na silang naghahanap ni Yakamaru, at wala naman silang nakitang kahit anong kakaiba kagabi. Doon siya nagsimulang maghinala na marahil isang tao rin ang salarin at hindi isang demonyo. Kinagabihan, napansin ni Yujiro na patuloy namang nanghihina si Ohagi. Doon na inamin ni Ohagi na kailangan niyang sumipsip ng buhay upang lumakas, ngunit tila wala siyang nakikitang pwedeng mabiktima sa nayon na iyon. Subalit imbis na matakot, sinabi ni Yujiro na tutulungan niyang makatakas si Ohagi mula sa nayon dahil para sa kanya ay lahat ng buhay ay mahalaga. Kaya gamit ang sikretong daan na alam ni Yujiro, doon ay palihim niyang itinakas si Ohagi. Ngunit habang nasa daan ay nakasalubong nila ang mga bida, kung saan agad na sinabi ni Dororo kay Yujiro na isang halimaw ang kasama nito at ito ang salarin sa pagkawala ng mga tao. Gayunpaman ay dinepensahan ito ni Yujiro at inamin na siya ang pinaghihinalaan nilang kidnapper, ngunit ang katotohanan ay tinutulungan lamang niyang makatakas ang mga taga-nayon dahil sa mahirap na trabaho sa quarry.
Nang marinig ito ng mga nagpapatrulyang sundalo, doon nila inamin na kasinungalingan lamang ang tungkol sa pabuya, dahil kapag nawalan pa sila ng iba pang manggagawa sa quarry ay sila ang malilintikan sa mga nakatataas. Kaya nang matuklasan nilang si Yujiro pala ang salarin sa pagtakas ng mga manggagawa ay agad nila itong inaresto. Agad naman ng mga itong sinaputan ni Ohagi at sinipsip ang kanilang mga lakas buhay, habang mabilis niyang sinaputan si Yakamaru upang sila ay makatakas ni Yujiro. Nang bahagya na silang makalayo, sinabi ni Ohagi na kailangan pa niyang sumipsip ng lakas buhay ng 5 o 6 pang lalaki upang bumalik ang kanyang lakas. Dagdag pa niya na lakas buhay lamang ang kanyang kinukuha at hindi kailanman pumapatay ng tao, na labis na ikinatuwa ni Yujiro. Ngunit nang magpatuloy na silang tumakas at marating ang lihim na lagusan, doon ay naabutan na sila ng mga sundalo at tinamaan ng mga palaso si Yujiro. Doon ay labis na nagalit si Ohagi at siya ay muling nag-anyong demonyong gagamba at sinaputan niya ang lahat ng sundalo. Ngunit biglang dumating si Yakamaru at mabilis niyang inatake si Ohagi, habang nagawa naman siya nitong maitaboy. Nang muling tumayo si Yakamaru, doon na nakiusap sa kanya si Yujiro na huwag patayin si Ohagi, dahil kailanman ay hindi ito pumatay ng tao at nais lamang nila ay makapamuhay na ng magkasama. Kaya nang makita nga ni Yakamaru na naging dalisay na puti ang aura ni Ohagi, doon ay pinaniwalaan niya ang sinasabi ni Yujiro at hinayaan na lamang niyang makatakas ang dalawa. Nang ipagpatuloy na ng dalawa ang kanilang paglalakbay, labis na namangha si Dororo dahil ngayon lamang niya nalaman na may mga demonyo palang kayang magbago at umibig ng tunay sa isang tao. Kinalaunan, ipinakita naman ng isang nayo na inuulan ng napakalakas. Ngunit nang tumila ito ay napansin ng mga taga-nayon na umuulan naman ng abo mula sa isang maitim na ulap na nakapalibot lamang sa kanilang nayon. Napagtanto ng mga taga-nayon na senyales ito ng paparating na kapahamakan, kaya sinabi ng pinuno na kailangan nilang maghanda ng isang babaeng ihahandog bilang nobya para sa tinatawag nilang Nekosegarumo. Samantala, habang patuloy pa ring naglalakbay sina Yakamaru at Dororo, napansin nila sa kabilang daan ang tila isang prosesyon ng kasal. Ngunit habang pakiramdam ni Dororo na tila may mali sa emosyon ng mga ito, biglang lumitaw ang isang bata at nais nitong atakihin ang mga taong nakaputi. Sinubukan nitong pigilan ni Dororo, ngunit nagmatigas ang bata at sinabing kailangan nitong pigilan na ialay ang kanyang ate sa isang halimaw. Nang marinig ito ni Dororo ay agad siyang naging interesado at tinanong kung maaari ba nitong ikwento sa kanila ang nangyari. Itinuro ng bata ang maitim na ulap na nasa ibabaw ng buong nayon, kung saan isa daw itong halimaw na mahilig kumain ng mga tao. Ang tanging paraan lamang upang mapigilan daw ito ay ang pag-aalay ng isang nobye sa tuwing ito ay nagpapakita, ngunit sa kasamaang palad ay ang kanyang ate ang napili sa pagkakataong ito. Ngunit sinabi ni Dororo sa bata na nagngangalang Saro na huwag itong mag-alala dahil narito si Yakamaru upang paslangin ang halimaw, subalit hindi ito magiging libre. Nang ibigay ni Saro ang kanyang pangunang bayad, medyo nadismaya si Dororo dahil inakala niya na mga uod lamang ang mga ito, ngunit nang tignan niya ng mabuti ay may kasama pala itong maliit na ginto. Agad na nilang sinimulan ang kanilang misyon, kung saan matapos iwan ng mga taga-nayon ang ate ni Saro sa ibabaw ng isang burol ay pinatulog nila ang dalawang nagbabantay rito. Agad na pinakawalan ni Saro ang kanyang ate, ngunit agad din itong tumangging sumama dahil ibinunyag nitong kusa nitong tinanggap ang kapalaran dahil ayaw nitong may mamatay sa mga taga-nayon at kasama na roon si Saro. Subalit tiniyak naman ni Dororo na papatayin nila ang halimaw at sinabing huwag na itong mag-alala. Ilang sandali lamang ay lumitaw na ang makapal na ulap at binalot silang lahat habang hinigop nito ang dalawang bantay paitaas at pagkatapos ay isinukan na halos putol-putol na ang mga katawan. Si Yakamaru naman ay hindi alam kung ano at sino ang kanyang aatakihin dahil sa kanyang paningin ay puro kulay pula ang lahat ng kanyang nakikita. Ilang sandali lamang ay lumitaw na ang totoong katawan ng halimaw at ito ay isang higanteng alupihan. Balak nitong kainin si Saro, ngunit tinulak siya ng kanyang ate upang ito ang tuluyang makain ng halimaw. Susugod pa sana ito ngunit biglang sumabog ang mainit na singaw mula sa lupa, kaya napilitan itong umalis dahil nasasaktan pala ito sa sikat ng araw. Matapos ang nangyari ay dinala ni Saro sina Dororo sa kanyang tirahan at doon niya ibinunyag na hindi niya totoong kadugo ang kanyang tinatawag na ate. Matapos mamatay ang kanyang mga magulang ay natuto na siyang mamuhay ng mag-isa, ngunit dahil sa mga walang awang taga-nayon ay sinunog ang kanyang tahanan sa bundok at minsan ay sinasaktan pa siya ng mga ito. Subalit nang makilala niya ang kanyang tinatawag na ate na tumulong at nag-alaga sa kanya, doon ay nagkaroon muli siya ng pag-asang magpatuloy at pinapangarap na sana ay naging kapamilya niya na lamang ito.
Nang marinig ni Dororo ang kanyang kwento ay nangako siyang tutulungan niya si Saro na ipaghiganti ang kanyang ate, ngunit mayroon silang isang problema dahil si Yakamaru ay tila hindi nito matuntun kanina kung nasaan ang tunay na katawan ng halimaw. Gayunpaman, nagpasya si Dororo na sila na lamang muna ni Saro ang papatay sa halimaw at gagamitin nila ang sikat ng araw upang matalo nila ito. Kinabukasan ay sinimulan na nila ang kanilang plano kung saan si Dororo ang nagsilbing pain sa halimaw at nagpahabol siya rito upang dalhin ito kung saan lumalabas ang mainit na singaw ng lupa. Mula naman sa itaas ay pinana ni Saro ang pinagmumulan ng singaw upang lumikha ng malaking pagsabog kung saan ang layunin ng kanilang plano ay mawala ang maitim na ulap at mailantad ang halimaw mula sa sikat ng araw. Ngunit nang inakala nilang gumana ang kanilang plano, biglang kumilos ang halimaw at naglabas muli ng itim na ulap upang takpan ang sikat ng araw. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Yakamaru na may dalang pana, kung saan sa pamamagitan ng tunog ng pagtama ng mga palaso ay natunton niya ang eksaktong lokasyon ng halimaw, kaya naman gamit ang kanyang espada ay inatake niya ang kanang mata ng halimaw. Gayunpaman ay mabilis din itong bumangon at gumanti ng pag-atake sa kanya. Nang napagtanto naman ni Dororo na ginagamit ni Yakamaru ang pandinig nito upang matukoy ang halimaw, tumalon siya sa likod ng halimaw at itinali ang kanyang sarili, habang sinabihan niya si Yakamaru na sundan ang tunog ng kanyang boses. Noong una ay nawalan ng malay si Dororo matapos tamaan ng bato, kaya nahirapan si Yakamaru na muling tukuyin ang halimaw. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Yakamaru na madepensahan ang kanyang sarili, habang muli namang nagkamalay si Dororo. Kaya nang muling marinig ni Yakamaru ang boses ni Dororo ay nagawa niyang matukoy kung nasaan ang isang mata ng halimaw na naging dahilan upang lumabas ito mula sa ulap at direktang tamaan ng sikat ng araw. Habang lumalabas na may isa pa palang ulo sa buntot nito, tumalon si Yakamaru sa bibig nito at doon na niya tinapos ang halimaw matapos niyang hiwain ito sa dalawa. Matapos nilang bumagsak sa tubig, nagawa rin palang mailigtas ni Yakamaru ang ate ni Saro, kaya labis ang saya ng dalawa nang muling makitang buhay ang isa't isa. At dahil naman muling nakapatay si Yakamaru ng isang demonyo, doon ay muli niyang nabawi ang isang parte ng kanyang pandama at ito ay ang kanyang pang-amoy. Matapos ang lahat ng nangyari ay muling nagbigay si Saro ng ginto kay Dororo, habang nagbigay naman ang kanyang ate ng mga bulaklak bilang pasasalamat. Sa huli ay muling ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Ngunit biglang nagulat si Dororo nang marinig niyang binanggit ni Yakamaru ang kanyang pangalan, at labis ang kanyang tuwa dahil ito ang unang beses na narinig niyang magsalita si Yakamaru. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.